The first Shalom Catholic Daily Bible Readings. The first reading of the day, basahin natin sa Tagalog naman. The first reading is taken from the first letter of Saint Peter, chapter 1, verses 10 to 16. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat, nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa sa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito naman ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapagpangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita siya sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na sa Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The Psalms of the day is from Psalm 98. Awit para salmo na 78. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na matamo iyong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ni ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At si Yahweh ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harap ni Yahweh na ating hari. Umingay kakaragatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan, pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. That is the psalm of today. The gospel of today is taken from Hallelujah, Hallelujah. The gospel of the Lord is taken from Mark chapter 10, verses 28 to 31. Glory to you, Lord. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga buhay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, shalom mga kapatid. Of course, ang background to is about the mainit na issue ngayon sa ating bayan, sapagkat sa third reading ng Congress ay nakapasa na ang divorce bill na pinipilit ng mga kongresista natin, kasi di umano ay marami na rin mga sumusuporta. Of course, sila mismo ang mga sumusuporta. Alam mo naman yung mga Congress natin. So, sa Malakias chapter 2 verse 16, ang sinasabi doon ng Panginoon ay very hard or very strong na word na God hates divorce. So, whether we like it or not, talagang ay yun ang salita ng Panginoon. And then kung makita natin last other gospel na binasa na nagtanong ang mga lagad sa Panginoon, bakit daw si Moses naglagda naman daw ng kasulatan o divorce bill para pahintulutan yung paghihiwalay. Pero alam naman natin ang sagot ng Panginoon, hindi sa unang-una, hindi gayon. Then dumugtong ang Panginoon, ginawa yun ni Moses dahilan sa katigasan ng inyong ulo. So ang first reading ngayon ay kaya nga itong mga taong ito, itong mga kongresista na ito, hindi naman talaga siguro talaga nag-iisip naman ng welfare ng babae or ng lalaki for freedom. Dahil lang silang bubugbog yung lalaki. So, sabi nga na mayroon naman tayong batas na yung kapag ang lalaki ng bubugbog, pinabasa ako, bakit hindi pa huli, hindi pa kulong? Ang first reading ngayon ay pinapaalalahanan din tayo ng Panginoon. Mabigat din na pananalita. Ito yung huling part ang babasahin ko sa first reading sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 16. Sabi dito, balikan natin mga kapatid. Ito paalala sa atin to. Yung huling part hindi lang kasi medyo maaga kami alis ngayon. Parang kumukulog na naman. Parang uulan na naman.
So kaya medyo maaga kami alis. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 16. Actually, ang pinaka-title niya sa taas, sa Magandang Balita Biblia, Paanyaya sa Banal na Pamuhay. Verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na sa Hesukristo. Yung kapag nahayag na ang Panginoong Hesukristo na sinasabi doon sa Romans chapter 8 na doon na yung ihayag yung ating kalagayan. At sa paghahayag sa Panginoong Hesukristo, yan din yung panahon na kung saan tayo ay hatulan. Doon sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 na sinasabi doon na haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at tatanggapin natin ang ating sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 kung saan tatanggapin natin ang verse 20, sabi dito, verse 10, sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. So yun yung sinasabi ng Panginoon na kapag ihayag na siya, kasama na yung ihayag na kalulatian sa atin. Nababasa natin yan sa Romans chapter 8 na ang kasalukuyan nating nararanasan na yun ay hindi maihambing sa kadakilaan o kalulatian na ihayag sa atin ng Panginoon. Dito sabi dito sa Romans chapter 8 verse 18, this is related to our first reading today. Sabi dito, saganang akin ang mga pagtitiis yan sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa ihayag na kalulatiang sa atin. Verse 19, na nabikong sangnilikhaan na ihayag ng Diyos sa mga kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayon man, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malalahating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Verse 22, alam natin na hanggang ngayon ay isang likhay dumaraing sa paghihirap, hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Yun ang sinasabi. Sa verse 23, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa kabulukan. So, yan. Palalayain sa kabulukan. We are going into corruption. Diba? Pero mo, pinupush yung same-sex marriage. Then, pinupropose yung same-sex, yung divorce. So, you see, alam nyo na kung pagtagniin nyo. Katulad din, isa ito sa matuparan nung kung hindi ako nagkakamali yung hula sa Fatima na ang reveal doon, hallelujah, na the last battle will be in the family. So makikita natin ngayon na yung watawat ng Rainbow Community ay gusto rin nilang iwagayway at ipupush yung kanilang kagustuhan. Then on the other side naman, itong watawat ng mga tao na naghahangad na magkaroon ng divorce bill. So alam niyo na kung ano ang makikita natin. Ibig sabihin, nagkakaroon ng katuparan yung inihula o ipinakita sa Our Lady of Fatima that the last battle will be in the family. Na ang purpose talaga is sirain ang pamilya. Ang pamilya na siyang maliit na simbahan na kung saan nagpapasimula yung komunidad. Without the family, there will be no community. Diba? So,
palalayain daw tayo sa kabulukan kapag naihayag na ang ating Panginoon. At ito yung hinaharap natin ngayon. Pero ang paalala dito sa atin sa first reading ni San Pedro, ang ating Apostol San Pedro, ang ating unang Santo Papa sa Catholic Church, sabi rito is medyo maliit kaya medyo hirap ako magbasa mga kapatid. Okay. Sa verse 14, sa verse 14 balikan natin. So, since na we are going through at hindi pa nahayag ang kalulatian para sa atin na binanggit doon sa Romans chapter 8 na binasa ko, sabi dito sa verse 14, ito yung sinabi dito na bilang mga anak, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo doong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So, ulitin ko bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. So yung lust of the flesh, yung kita ng laman, di ba? Napakalakas niyan. Kaya kapag ang asawa mo medyo hindi na Coca-Cola body, Coke incan na, at nakakita ka ng maganda, at inaariking-king ka, talagang andun ang lakas ng tukso. Pero ang sinasabi ni San Pedro dito, sa Biblia dito na sinasabi niya, yamang ang Diyos, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig. Huwag ang masasamang hilig. Yung masasamang hilig, lust of the flesh, isa sa masasamang hilig. Tukso talaga yan, napakabigat niya. Tulad ng ginagawa ninyong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. So, yung pita ng laman, yun yung isa sa mga sumisira sa pamilya. Di ba, minsan, natural lang. Kapag may mga anak na, full-time mother, kasi kung kukuha ka pa ng katulong, di ba, ang hirap din. Kung minsan, most of the time, either ang lola or ang lola ang nag-aalaga ng mga anak. So, kung busy rin naman sa ibang apo, kasi may apostolada doon ang mga lola natural, may mga apo din sa ibang inalagaan. Kung yung anak mo hindi inalagaan, ikaw yung magiging full-time mother. Hindi ka makapagtrabaho. May mga pagkakataon na kapag hindi maubos yung pagkain ng mga bata, ang nanay ang taga-uubos, kaya tumataba. So dati-dating Coca-Cola body ay nagiging Coke in can. Then si Mister pumapasok sa trabaho, nakakita ng mga ka-office mate na sexy, na tutukso. So, ang vow na kinumit sa Panginoon na for better or for worse, dapat sinabi pa rin, hindi pa nga sinama yung kapag kahit tumaba ka. So, kapag tumaba na yung asawa, yun, nandun na. Yung tukso na dumarating. Yan, tapos sabihin, divorce. Yan. Sabi dito, wag daw ang masasamang hilig. Yamang bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang pagkaunawa. So, sundin. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, maliban kung since na ganito kabigat yung requirements sa pagiging Kristiyano, so baka alis ka na lang at lilipat ka na lang doon sa isang reliyon na allow ang pag-aasawa hanggang 4 hanggang kaya mo. Yun na lang pinaka-safe option mo legally. Pero natural, pagdating sa katotohanan, sa kadoktrinal, sinasabi ng Panginoon na doon sa Matthew chapter 7 verse 21, napakabigat na reminder yun. Di ba? Sabi dito, bilang mga anak ng Diyos, sundin natin ang Diyos.
Kaya nga doon sa Matthew 7 verse 21, napakabigat yun mga kapatid. Sinasabi ko sa Matthew 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang ang mga sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Yun yung sinasabi sa Matthew 7:21 at yan din yung sinasabi sa first reading. 1 Peter chapter 1 verse 14. Bilang mga anak ng Diyos, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig ng ating mga pita, ng ating mga laman. So, yung isa sa mga pinakamabigat, balang araw, Lord, ako Katoliko, ako nabinyagan ako. Nakumpilan ako. So, you see. Sabi dito din, anong karugtong? Balikan natin mga kapatid. Sa verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. So ito yung requirement sa atin bilang mga nagpapakilala or tumatawag sa sarili natin, kinoconsider natin ang ating sarili na Katoliko, na Kristiyano. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, ay dapat din kayo magpakabanal. So yun yung required sa atin. Huwag nating sundin yung hilig ng laman natin. Diba? So yun yung dating na araw, hindi yung mga rason mo, mga alibay mo lang, na mali, mga alibay mo, kasi lagi na siyang nananakit, lagi na siyang, marami ka ng rason, nag-divorce kayo, then, alam naman natin, nung last other gospel na sinabi ng Panginoon na kapag nakapag-divorce ka at nag-asawa ka ng iba, is you fall into adultery. The same with sa babae. So, mabigat yun. So, yung stand ng simbahan ito. So, ang tendency niyan, para hindi ka na masaklaw ng pipili ka na lang ng mga sekta o denominasyon. Or di kaya sa Islam ka papasok kasi alaw sa kanila yung mag-apat na asawa. Kasi may mga sekta o denominasyon na rin. Lalo na yung papakilala na Catholic Universalist Church, na ang obispo nila ay okay ang divorce. But not in the church, in the Catholic Church that is connected sa Rome, sa Vatican, kay Pope Francis. So, kahit magkaroon man ng divorce sa buong mundo, the Catholic Church will remain that there is no divorce. Kahit sa ibang mga state, sa mga bansa na hindi mapipilit yung estado na ipilit na magkaroon ng divorce sa simbahan. So, kaya pagdating ng araw, ang mabigat na hatol is yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7 verse 21, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa langit, kundi yaon lamang mga tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit. At sinasabi pa sa Luke chapter 6 verse 46 na tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ako sinusunod ang aking mga salita. Yung sinasabi sa Luke chapter 6 verse 46, mabigat yun. So we call the Lord, yet ang sarili nating agenda is yun yung sinusunod natin. Luke chapter 6 verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. So, the Lord is not maybe our Lord but ourselves. Kasi kung totoo ang Panginoong Kristo ang ating Panginoon, then we're supposed to follow what He said. Yan yung connection doon sa Matthew 7 verse 21 at then sa first reading ngayon. Na yamang ang Diyos verse 30, First Peter na sundin natin ang Diyos.
Kaya nga doon sa may na inilabas na may na sinasabi na pro-Catholic daw siya pero pro-divorce. Naglagay ako ng caption, sabi ko nung senior ko yun, sabi ko, siguro ang version ng mga taong ito ng Ama namin is sa part nung my will be done on earth as it is in heaven. So kung ang Diyos naman pala ay hindi nasusunod sa buhay natin, then your version of our Father is already different from what Jesus taught to us. Diba? Sabi ng Panginoon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So kapag hindi natin sinusunod ang Panginoon, sarili natin yung sinusunod natin, then ang Our Father natin is, my will be done on earth as it is in heaven. Kaso may magiging problema kapag dating na araw. Kasi sinasabi niyo sa Matthew 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ay sabihin mo, hindi naman ikaw against kay Lord, pero sa simbahan kasi mga pari, parang mga obispo, parang mga hindi sila nakakakita ng sitwasyon na parang may mga sinasabi tayo against the church. Yet the Lord also is reminding us na sinasabi dito sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid, hindi natin pwede ito pasubalian or takasan. Kasi sinasabi dito sa Luke chapter 10 verse 16 na kapag ano yung sinasabi ng simbahan at we are going against it, ay nagkakasala tayo sa Panginoon. Sabi dito sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin at ang nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So you see, tatlo. Kapag hindi mo nakikinig sa Panginoon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. So, ang nagtatakwil, tatlo, the Lord, the Father, and then the church. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. If you listen to the church, itong verse na ito, mga kapatid, originally, ang kausap dito ay ang mga apostol, mga alagad. But, alam natin na kung titingnan natin ang kasaysayan, the Catholic Church is the church succeeded the apostles. Tayo yung sa Catholic Church mayroon tinatawag na unbroken link of succession. Tayo lang yung makapag-ugnay ng ating sarili na walang putol from our current leader, Pope Francis, down to St. Peter. So therefore, this verse ay legally na, legitimate na, legal na makiklaim ng simbahan that if we do not listen to the church, we are not listening to the Lord. If we are rejecting the church, we are rejecting the Lord. Not only the Lord, but the Father who sent Him. So kaya ganun balang araw. Sinasabi niya, ang tinatawag ninyo ang Diyos ay banal, dapat kayong magpakabanal. Kaya isa pa doon ng last other day, pinost ko sa Facebook ko, sabi ko, actually nabasa ko rin to sa isang Catholic things, na kapag ang mapapangasawa mo ay for divorce, pakakasalan mo pa rin ba siya? Yung boyfriend mo or bago ka mag-engage, tanungin mo muna siya, are you for divorce or not? Kung pro-divorce siya, ikaw. So kung ma-approve na yung divorce, ang yung words na for better or for worse, baka mawala na yun, mapapalitan na yun. Hanggat masaya tayo, okay. Hanggat sexy ka, okay. Hanggat masagana tayo, okay. Pag hindi na, bahala ka na sa buhay mo. Meron na kayo na compose sila, may naisip na kaya silang ipalit dyan sa word, yung mga word na yan na panunumpa, na covenant. Alam niyo mga kapatid, sa simbahan, sa Catholic Church, katulad na banggit ko na nakalipas na araw,
Ang sakramento of matrimony ay tinatawag na sakramento kasi sakramento it's a holy sign. It is a sign of God's faithfulness in the church. So, yun yung pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa simbahan. Yan yung pagpapakita. Kaya nga, hindi pwede talaga ang divorce. Kaya hindi nga talaga mapwede yung i-consider yung sinasabi nila na apostasy ang church or natalikod ang church. Kasi, isa yun sa magiging hindi katapatan ng Diyos. Kaya hindi talaga na apostasy ang church. Kung nabasa niyo na ang aklat ni Hosea, ni Propeta Hosea, kung saan doon ay paglalarawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, ay inutusan niya si Hosea na asawain si Gomer. Si Gomer, ang description sa kanya ay isa siyang masamang babae or a prostitute woman. Sabi doon. So, kahit nakasal na sila, si Gomer ay patuloy pa rin nagkakasala at patuloy pa rin gumagawa ng dati niyang ginagawa. Pero inutusan ni Diyos si Hosea, suyuin pa rin yung kanyang asawa. Despite na ganun, tinanggap na siya ni Hosea sa ganung kalalagayan, yet ganun pa rin yung ginagawa niya. Pero si Hosea, inutusan ng Diyos na suyuin mo si Gomer. Kasi ganun yung pag-ibig ng Diyos. Hindi niya sige, hiwalayan mo na yan. Kaya ganun katapat ang Diyos. Kaya ganun din ang sacrament of matrimony ay dapat ang mag-asawa talaga tapat sa isa't isa. Sapagkat iyan ay paglalarawan na ang Diyos ay tapat din sa kanyang simbahan, ang kanyang katawan. Ephesians chapter 5:1. That the church, the Lord is the head of the church. Ang babae at lalaki hindi na naging dalawa, kundi isa. Ang lalaki ay siyang nagiging ulo ng kanyang sambahayan. And his children and wife is the body. The same with the church, na ang Panginoon ay hindi niya maaring tatalikuran ang kanyang iglesia. Hindi pwede na mapugot, hindi pwede pupugutin ang ulo ng Panginoon at iugbong sa panibagong katawan. Hindi ganun. Diba, merong ganung myth na natalikod daw. Ibig sabihin parang napugot ang ulo ng Panginoon and then for a certain period of time, iniugbong sa panibagong katawan. That is why divorce, that is why apostasy is not possible. Sapagkat ang sakramento ng matrimonyo ay paglalarawan ng katapatan ng Diyos. So, that is why the church, the Catholic Church, magkaroon, ma-approve man kung pahintulot po ng Panginoon, ang divorce ay maaprubahan sa bansa natin. The church, the Catholic teachings will still the same. Hindi natin pwede pasunurin ang simbahan sa kung ano ang gusto ng Estado. Kaya nga, sige, hindi na tawag na, yan ang tinatawag na sa kasalukuyan na parang credit card. Okay, do what you wishes, do what pleases you, but of course remember na pagdating ng araw, harap tayo sa hukuman ng Panginoon. At sinasabi doon sa Matthew 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa kanya Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaon lamang tumutupad ng kanyang kalooban ng Amang nasa langit. So saan tayo doon? So malalaman, pag ma-approve na yung divorce, malalaman natin yung mga totoong Katoliko. Pag ma-approve na yung divorce, malalaman natin yung mga tunay na totoo talagang Katoliko. Yung sinasabi sa Romans chapter 12, ito yung sinasabi sa atin, whether the whole world
magsumunod na sila. Kasi di ba parang pattern, sinusundan ng iba. Bakit sa ibang bansa, muunlad pa nga sa ating divorce, pro-divorce sila. Kaya yung sana maulit-ulit tong dito sa diocese namin sa Antipolo, meron kaming tinatawag dati na SAFE seminar. 3 araw yata yun, 2. Subtle Attack Against Family Explained. Doon talagang malinaw na ano yan. Pero behind all of this na ang inaatake ang simbahan, ang pamilya, di ba? Yung plug community nga, nag-wave din na kanilang plug. Then ito na naman, pangalawa is yung divorce. Behind all of this is not, hindi naman sila lang. Behind all of it na nag-orchestrate ito is the devil. Hindi sila talaga per se na sila yung akala nila sila lang yun, no? May nag-orchestrate nito. Kasi sabi nga doon sa Fatima, sa hula sa Fatima, na sabi niya, ang pinaka-final battle will be in the family. O makikita na natin ngayon, di ba? Left and right. Plug rainbow community. Then dito, ito yung mga pro-divorce. So makikita natin na ang nag-orchestrate ito is not sila lang. Kundi there is someone. There is behind it, and that is the devil. Sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak at pumatay. So yung nagwawasak ng pamilya is not dahilan sa gusto lang nila, kundi the devil who orchestrated all these things. Na ang lalaki at babae ay natatrap sila dun sa mga tukso na inilalatag ng diablo sa harapan nila. Diba? So, ano yung tukso na original na Eva, diba? Maganda sa paningin. Dahilan sa maganda sa paningin, masarap siguro ito. Diba? So yung lust of the flesh natin, lust of the eyes, lust of the flesh, yun yung common attack ng Diablo sa atin. So, therefore, mga kapatid, ito sinasabi sa first reading ngayon. Hindi ko na siguro pupuntahan yung gospel, yung first reading na lang. Sabi dito na yamang tinatawag ninyo ang Diyos na banal ay dapat ang required din sa atin is magpakabanal tayo. Or else kung ayaw mo hindi na ako makikilala sa Diyos kasi mabigat pala requirements. Mag-atheist na lang ako. Hindi kaya sasali na lang ako sa religion na allowed yung 4 mag-asawa. Pero natural, may mga consequences din. Then, yung pinaka-final consequences is yung sa harap, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, nakapaghaharap na tayo sa hukuman ng Panginoon. Yun yung mga kapatid, yung pinaka-mabigat. Kaya nga sabi dito sa mga ngaral chapter 11 verse 9, actually, parang address sa mga kabataan. Yes, of course, kasi sa panahon ba mag-asawa ka at your young sa iyong kabataan. Sabi dito sa mga ngaral chapter 11 verse 9. Okay, sabi dito. Kasi usually, natural, sa mga ngaral chapter 11 verse 9, ang kwento sa Tagalog is magalak ka binata. At address sa mga young people kasi literal, kabataan, mag-aasawa. Sabi ito, magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan, gawin mo ang ibig mo at lahat. Yan. Time na. At lahat ng nakakaakit sa paningin mo, ngunit, ito, mabigat. Mga young people, yung mga mag-asawa, natural. At your young age ka naman mag-asawa, di ba? Kasi sexy pa yung asawa mo, pero pag
inkan na yung katawan. Matukso ka na, makakita ka na naman ng panibagong Coca-Cola body. Ang problema, kapag magiging inkan din ang katawan nun, natural, since allowed naman yung divorce, maghahanap ka na naman ng Coca-Cola body. Ganun ang pattern, tuloy-tuloy. How many divorce kaya ang gagawin mo? So, dito sabi, gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Pero yung karugtong nito, sabi niya, ngunit, alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Sige, enjoy ka, palit ka ng asawa, palit ka rito, palit ka roon, konting dahilan lang, palit na kaagad. Sige, sabi dito, reminder sa mga Ngaral chapter 11 verse 9. Gawin mo, sabi niya, at your young age, sabi, magala ka sa binata sa panahon ng iyong kabataan, gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Yan, what pleases your eyes. Talagang yan ang tukso sa mata, di ba? Then, ngunit alamin mo na ang lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. So, yun lang ang tandaan natin. Okay, sige, go ahead. Hindi ka, ayaw mo sumunod kay Lord, palitan mo na yung Our Father mo, ibahin mo na yung version, or mag-iba ka na ng sekta, magpili ka na ng sumali kayo dun kay, kay Joseph Lagumbay ba yun? Ang bishop, obispo, nagpapakilalang obispo ng Catholic Universalist Church. Ay Catholic na, Universalist pa. Doon, pro-divorce. Doon kayo sumali. Yun na lang. Catholic ka pa rin. Pero hindi ka lang connected sa Vatican, na ang Vatican connected sa mga apostol. Yan. So yun mga kapatid, ang reminder sa atin, kapag tinatawag natin ang Diyos na Ama, yamang tinatawag natin ang Diyos na Ama, ay sikapin natin magpakabanal. Of course, habang nagpapakabanal tayo, maraming struggle. Pero natural, let's talagang take up your cross and follow me, sabi ng Panginoon, di ba? Take up your cross and follow me. If you wanted to follow the Lord, take up your cross. Kaya nga nung sinabi ng pare, buhatin ninyo ang inyong cross, binuhat ang asawa. So, take up talaga ang cross, mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo pinipilit ni Lord, hindi naman tayo tinatakot, pero ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, hindi naman ito pananakot. May pagpipili tayo, pero yung pagpipili natin balang araw, kung masama yan o mabuti, ay yung consequence of it. Hindi mo pwede sabihin, mag-pro-divorce ako, sasali ako doon sa iglesia na ipinangalan sa Panginoon. Kapag member na ako doon, ligtas na ako. Kasi sabi ko, kapag umanib ka doon, ligtas ka na. So, kahit anong ginagawa, ibig sabihin, kahit ano yung ginagawa ko or gagawin ko, pa rin ako, assured pa rin ako sa kaligtasan. Hindi. Diba? Then, hindi kayo sasali ka doon na manampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi rin. Kasi napakalinaw nung Matthew 7 verse 21 at saka yung 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Maging yung sa Matthew 25, 31 to 46. Hindi sinabi doon na, ito, sa judgment. So yung mga kapatid, yung palala sa atin ang Ebanghelyo. That is why the church ay mabigat ang kanyang panindigan sa divorce, that the church is not a pro-divorce. So kung Katoliko ka, na pro-divorce ka, maybe you're just saying na Katoliko ka, pero dapat magpakatotoo ka na rin kung ayaw mo sa standang simbahan.
So, umanag ka din kay Lagumbay. Si Lagumbay, yung Catholic Universalist Church. Siguro nakita nyo naman niya sa TikTok. Dito sa TikTok, hindi sa Facebook. Ayan, pro-divorce siya. At least Catholic ka na, Universalist pa. Dala-dala, Catholic is universal eh. Catholic na nga, Universalist pa. So yun na lang mga kapatid. Pero of course, ang paalala sa atin ng Panginoon na we have choices dito sa mundong ito. Pero yung choice ba natin, makabubuti ba sa atin? O makasama balang araw? Meron nga ako nabasa eh. 15 years na raw siyang iniwan ng kanyang asawa, pero he still hindi siya nag-asawa. Kasi kapag mag-asawa siya, kapag kasal siya, he will commit adultery. At sinasabi doon sa ang pag-adultery sa 1 Corinthians 6:9 yata yun. Tingnan natin, hanapin natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Sinasabi dito na so hindi siya nag-asawa. Actually, member nga sila ng Catholic Faith Defender eh. Sabi dito, Ephesians 6:19. Okay. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, di ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga makikiapid, yan, yung adulteros. Kapag nag-divorce ka, kahit legal yan sa estado, hindi accepted sa church yan. At nag-asawa ka ng panibago, you are committing adultery. At isa dito yan, sabi niya. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga makikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, yan, pangangalunya. Pakikiapid pala kung, halimbawa, hindi ka pakasal ay nagsasama na kayo ng kinakasama mo, pakikiapid yun. Pero yung pangalunya is yung kasal ka, naghiwalay ka at nag-asawa ka sa iba, yun yung pangalunya. Sabi ito, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kanya, sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, mga masasaki, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So yan. So yung sinasabi pa, alala na 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. So ano yung gusto natin? Yung pagbigyan natin yung hilig ng katawan natin? Or yung hilig ng katawan natin, yung kagustuhan natin, o yung kagustuhan ng Diyos? So, hindi naman tayo pinapwersa ng Panginoon. So, ang buhay natin ngayon is parang credit card lang yan. Enjoy now. Yung tandaan yung principle ng ng credit card. Narinig ko lang to kay Father Ray Yorka. Sabi niya, enjoy now, but pay it later. Okay, enjoy now. Yung sinasabi kanina sa binasa natin, mga Ngaral chapter 11 verse 9. And then yung enjoy now, yung pay later, yung sa Matthew 25:31 to 46. Then yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Then yung sa Matthew chapter 7 verse 21. So, if today is you are experiencing na ganun ang naranasan mo, then why not surrender it to the Lord? Tingnan natin ang halimbawa na ipinakita ni Santa Monica. She fervently prayed for the conversion of her husband and her son, Agustin. Diba? Nagkaroon ng conversion yung asawa, then si San Agustin. Diba? Yun yung gagawin natin. Isuko natin sa Panginoon.
Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi talaga na ang mga bagay nito na ating problema ay makakayanan natin sa sarili nating kaparaanan. Lord, sabi mo, Lord, kita mo po yung asawa ko, hipuin mo siya. Bago siya, alam ko, Panginoon, is cheating me. But ikaw lamang makagagawa ng paraan para magbago ang asawa ko. Di ba? Yun yung, talagang ipagpuri mo sa Panginoon. Then of course, yung i-reverse mo, despite na ginagawa niya yung infidelity na yun is inaasikaso mo pa rin sa kanya na tila baga walang nangyayari. Di ba yung may narinig akong kwento dun sa mga preacher namin, si brother, isang engineer, pangalan, nakalimutan ko, hindi ko dalang banggitin. Yung nanay niya, chinichit siya ng tatay ang tatay nila, chinichit yung nanay niya. Teacher yung nanay niya. Ang babae, kapitbahay pa nila, malapit lang sana. Itataka sila bakit parang kamukha niya yung mga anak nung kapitbahay nila. Then later, nalaman ng asawa, teacher, tingin yun. Tinanggap pa rin ng babae yung asawa niya, inasikaso niya, namatay sa kanila pa rin yung mga lalaki. Kasakit. Then yung mga anak nung asawa niya, dun sa kapitbahay nila, inaasikaso pa ng teacher. Ayun, parang wala lang, nagagalit na yung anak, yung engineer na yun nagkwento. Nagagalit na siya. Bakit ganun? Inagrabyado na yung nanay ko, yet ganito pa rin yung response niya sa ginawa sa kanya. Ngayon nga daw, sa kasalukuyan, grabe yung nanay, pinatawad yung asawa, tinanggap mo nagkasakit, siya pa rin nag-asikaso. Pati yung mga anak niya, inaasikaso niya pa, tinutulungan niya pa yung anak sa isang babae. Then ngayon nga, sabi ng talagang kapag may need sila, parang real brothers sila sa isang nanay. Yung grace, grabe yung grasya ng Panginoon sa nanay ng brother Gio, first name lang. grabe yung grasya ng Panginoon doon sa nanay niya. Talagang despite ginawa ng tatay niya na kawalang yan, niloko siya, is pinatawad niya pa rin yung asawa niya. Then, tinutulungan niya pa yung naging mga anak niya sa babae na yun. Siguro yun na lang ilagay natin sa kamay namin. Lord, give me the grace to matanggap ko, mabigyan mo ako ng kalakasan na mapagtagumpayan ko itong mga bagay nito. Yun mga kapatid. So maybe that is by now. May God bless us sa ang bansa natin pagpalain, especially yung pagpalain nawa ng Panginoon at ang kanyang buong angkan ng mga taong bumoto against doon sa divorce bill. At ang angkan naman ng sambahayan at angkan naman ng mga bumoto ng in favor ay hipuin nawa ng Panginoon na that they may converted to the Lord Jesus Christ. That they may allow the Lord Jesus Christ to be their King, their Lord in their lives. Hindi natin sila sumpain. I speak blessings, Lord, sa mga taong mga Congress na bumuto against sa divorce bill. I speak blessings sa buong angkan nila, Panginoon, sa mga bumuto against sa divorce. And I speak blessings of conversion, and I pray for conversion of those Congress who voted in favor of divorce. And ibuin mo rin nawa yung mga nag-abstain, Panginoon. Ma-convert din sila, Panginoon, na manandigan sila kung ano yung katotohanan. They must have to give their side and not just silent of what is happening in our country.
Pakinggan mo po nawa ang aking pagsamo, Panginoon, na hipuin mo atong mga bumuto ng yes for divorce. And a blessing, a bountiful blessing sa angkan ng mga kongresista na bumoto against. So, maybe that is by now, mga kapatid. May God bless us all. Ingatan, gabayan po tayo at patnubayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas tayo sa lahat ng mga karamdaman, mabibigat mga pagsubok, at sa mga malulubang karamdaman. Yes, Mr. Pangit. Good morning, good morning. Mr. Pangit. Baka apugi ka naman. Sabi mo lang yan, Mr. Pangit. So, good morning. Okay. So, maraming salamat sa mga na sumilip at sa mga nanood. Yung mga si LCR, Ledia, Salome, Mr. Pangit, Sian, Opelia, Villaluz, Minda, Trinidad, at saka Dangerous, at saka sa Needs, Magat. So, at maging yung hindi man nag-touch ng screen, at saka yung mga nag-like, at maging yung hindi man nag-touch ng screen, ay yet they are considering to listening to us. May God bless us. Ingatan tayo ng Panginoon, ligtas tayo sa mabibigat na mga pagsubok, mabibigat na mga karamdaman, at pagpalain niya tayo financially, materially, physically, and spiritually, at i-preserve nawa ng Panginoon ang ating pamilya, at ipuin nawa ng Panginoon ang puso ng ating mga mahal sa buhay na gumagawa ng pandaraya o pagkakasala laban sa kanyang asawa o mga anak, na tayong welcome, ipuin nawa sila ng Panginoon at magbalik loob sila sa Panginoon. Nagpalain tayo ng Panginoon. So, maybe that is by now, mga kapatid. Thank you sa mga nag-like, mga nanood. May God bless us all.